Magpapakabit daw siya ng swing arm para sa kanyang motor. Tara, samahan niyo ako guys. Let's go! At ito nga guys, ang ikakabit natin sa motor ng tropa natin. Swing arm na plus 2, budget meal lang ito. Bili niya to sa kanyang kaibigan at ito ang kanyang motor, RS125. Ito ang stock ng kanyang motor. At ito nga guys, sinisimulan na natin ang pagbabaklas ng kanyang mga stock at lalagay natin yung kanyang swing arm na plus 2. At dito guys, inuuna ko yung tambucho na tanggalin para matanggal yung footpeg niya sa likod. At gumamit pala ako ng 12mm socket wrench para matanggal yung mga tornilyo dito sa kanyang tambucho. At yun na guys, natanggal ng mga tornilyo. Tatanggalin na din natin yung tambucho. Ang tambucho niya pala ay medyo mahid, kaya gumamit ako ng basahan para hindi ako mapasok. Dito mga guys, makikita nyo medyo nahihirapan akong tanggalin yung tambucho. Balik ko yung kanyang prenohan sa harap na medyo sumasahid daw kasi itong motor. Medyo mababa kasi itong kanyang motor. At ito nga guys, natanggal ko ng kanyang tambucho. Isusunod na natin ang kanyang footpeg sa likod. Gamit ulit ako ng 12mm para sa tornilyo sa baba. At saka gamit ako ng 17mm socket wrench para sa kanya sa gitna, sa may center axle. At then guys, natanggal ko na ang isang footpeg dito sa may right side. At ito guys, isusunod ko na sa may left side. Gumamit ulit ng 17 socket wrench at yung tatanggalin na 12mm sa may baba. At dito natanggal ko na pala yung dalawang footpeg sa likod para may access tayo sa swing arm at mas maluwang at para walang makasagabal pag tayo ay nagkalas na ng kanyang swing arm. At ito guys, susunod natin gagawin, tatanggalin yung mga bolt nito. At ito guys, sisimulan natin ang pagtatanggal ng kanyang swing arm. Nga pala, unahin pala natin tanggalin yung kanyang rim set dito sa likod at para hindi na mahirapan pagkakalas sa swing arm. Pinaluwangan ko na pala yung bolt ng kanyang shocks at gumamit ulit ng 12mm na socket. Dito guys, tatanggalin ko na ang axle at gumamit ako ng 19mm na socket wrench para mapaluwangan ito. Ngayon tatanggalin na natin para matanggal ng kanyang rim set. At ito guys, tatanggalin ko na yung bolt ng kanyang shocks at isusunod ko na tanggalin yung kanyang brake rod dahil papalitan din naman natin ito ng mas mahaba kasi hahaba na yung kanyang swing arm. At isunod na natin tanggalin yung kanyang center axle para matanggal na yung kanyang swing arm. Let's go! At dito guys, makikita nyo natanggal na natin kanyang swing arm at saka tatanggalin din ito mamaya para may lagay natin sa papalit na swing arm. Ngayon, ilalagay na natin itong swing arm na to para makita natin yung kakalabasan. Let's go! Dito guys, nilalagay ko ng kanyang center axle at dagdag pala ako ng dalawang washer magkabilaan. Medyo may kaluwangan kasi. Nagpatulong nga pala ako sa tropa dahil medyo may kahirapan at liligo na ako ng pawis, medyo mainit.
paigpitan na namin ang center axle para ma-secure natin ang swing arm at hindi siya makalas. At dito guys, sinunod na namin nilagay ang kanyang shocks. Naglagay nga pala kami ng shock lifter or shocks extension dito para hindi siya gaano mababa. Guys, ang itsura niya pagkakabit na yung shocks. At ito guys, ibabalik na natin ang kanyang rim set at ilalagay pala natin ang kanyang brake panel stopper dahil okay lang naman yung stock na ilagay dito kasi kunti lang naman yung may a-adjust niya. Dito guys, ibabalik ko na ang kanyang rim set. Balik natin ang sprocket flange sa may brake panel at ang kanyang axle. Dito guys, medyo nahirapan ako sa pagkakabit. Nahulog yung mga spacer at bearing. Kaya nagpatulong ako sa mga tropa. Para yung kadena na lang ilalagay mamaya at magdadagdag pala tayo ng kadena kasi medyo humaba na yung kanyang swing arm at para may dapat na dun sa may sprocket niya. At ito guys, nag-adjust na rin tayo ng preno sa likod. Makikita nyo okay na siya. Isusunod na natin ilagay yung kanyang kadena. Alright, let's go. Makikita nyo, sinusukat ko yung kadena para alam natin kung ilan yung itatagdag. At dito guys, nailagay ko na yung kadena. Hindi ko na pala naipakita sa inyo kung paano ko siya nilagay kasi medyo nahirapan ako dun. Ito guys, makikita nyo na ang kanyang final output. At ito guys, medyo ginabi na tayo sa pagkagawa. At salamat sa panonood sa ating kaunting video guys. Peace out.